ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo. Malipayo niya ika-37 nga anibersaryo, DYES Radyo Pilipinas, Borongan. On behalf of the entire Schools Division of Eastern Samar, led by our dynamic regional director, our concurrent OIC SDS, Sir Salustiano T. Jimenez, ESDS Raymond Capacity, together with our dedicated teachers, enthusiastic learners, and supportive parents, we send our warmest, most energetic congratulations on your 37th anniversary. 37 incredible years of stellar broadcasting, untiring service, and impactful storytelling for the Estihanon community. What an amazing legacy! We are immensely grateful for our strong, unwavering partnership with DYES Radyo Pilipinas Borongan. As one of DepEd Eastern Samar's most treasured stakeholders, you've been a constant beacon in bringing our programs, projects, and activities directly into every home. Mula sa pinakamalapit na paaralan hanggang sa pinakamalayong learning centers na tinatawid ng dagat, ilog at bundok, sama-sama naming isinisigaw. Happy 37th anniversary! May you continue to inspire, inform, and touch lives across Eastern Samar. More power, padayon, at mabuhay. This is Sir Abner Clamor Aclao, the Division Information Officer of DepEd Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good
Morning Eastern Visaya. Yes, maupay nga morning. Good morning, Eastern Visayas. Thank God. Dali na naman kita magkakareunion na kalarakan para hanton Panoy Best. Panoy Best nga edisyon. But sinyon Hulyo 30 na kita. And salamat, dear God. Kahit kanita in kakahireunion na kalarakan. Ipinaagi hiton programang Good Morning Eastern Visayas. Siyempre, daray ni hiton magsug nga partnership, kolaborasyon, pagbuburuglig, pagkakasarugbong iton bukos nga Persite PCO Presidential Communications Office dinhi naman na Eastern Visayas nga na naton ka partner Academe adton VSU. Yan para yan na hiton pan Huibes nga edisyon, iton Good Morning Eastern Visayas. Anay, kunahan ka mga Pilipinas nagwa-watch nan mamati iton Good Morning Eastern Visayas. Yes, kami liwat in EU maigkakahirit tapo dida naman iton PBS receiver nga apps dida iton iyo mga mobile phones. May mga loaded dyan. Makikita liwat kami niyo. Hiton live streaming. So, unhain man kamo nga dapit hiton world. Good morning. Good afternoon. Good noon. Good evening. Di kami niyo ha, kaya tun amon igpapahat nga mga balita, indin higudlain niyo may babaruan, mahikikitan niton Good Morning Eastern Visayas. Ngan yan ang morning. Uy, swerte kita ha, diyan tun atin mga magkakausa. Yes. Naton mga ka-RP, dito naman Kalbayog, DYOJ, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan ka dyan, Kalbayog. Adayo Ate Charmaine Perito Balves, kakulap yung Kuya GM. Nag-iisang ikaw kakulap, nga gwaping ni Kuya GM. Pero waraya pagkalo kay para good light kan SM Gin na balloon. Oy, nudo yan na itang mga gents. Thanks God. Yes, kumusta na liwat? Charmaine, na natin dida mga ka-RP, Kalbayog, syempre nagpapalanggay na ira, SMG na bilon. Ngan yan na hiton PIA. Bakit to kita ha Southern Leyte. Aday Sir Bong Pidalino ato na antabayanan ano bang ginandam ni Sir nga trivia. Musta naladaman ito na tibok nga persa hit PIA dinhi naman Eastern Visayas. Ngada hiton pagmayuyo ni RD Rian Arento. Of course, ito natin mga ka-usa, mga ka-RP, dito naman ay mafitat kang ngisi. May naman good news. Natin dida ka-RP, Sir Aljon Malot. Eto, niya, di na mo problema hit igasaranad kay luwagin it basakan. Di niya naghihinulat hit nga tag 20 nga kilot bugas. Lugod hiya din it nagdidistribuar. Balitaw, kumusta nga dahan iyo atin mga kausa dida? Siyempre, ada si Sir Duden Silvestri Alaras. Musta you, sir? Yan ito nagpapalanggaliwatan natin. Mga kausa, dida naman, DYSL, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod, Southern Leyte. Yes, natin mga kapartner, Academe, Hinuban, adoy, Ate Mikay. Musta yung na, Sir Claudie? Nga, na regards na liwatan to natin, mga
Kasubo nga akadim aton Visayas State University medhera si bianan nga DYDC. Aton ira press presidente kung may natin didiha isu sir pagatpatan dito naman na VSU press Ivy pros Ivy Yepes. Siya nagpapalangga kanda Sir Claudie, kanda Sir Mikay. Nga siyempre tibuok nga persahan ton BSCU. Didi hamon, ano kagin mo mayuyo ka naman kami iton amon is Di ka mula ba? Ate Ruth Rivera Bunda, nga na natin didi ka partner naman sa partaking nga engineer. Iyo kuya engineer Alvin Baldonido. Guys, taking na in here. Ay nalakang Panginoon ano pa. Balitaw di diamon na syudadan Borongan, bagan magpapakitang gila si Mr. Sun, pero nasa rin yung pag-asa nga makakasinati naman kamihin mga pag-uran courtesy ni localized thunderstorms. So, may mga lakad diyo, laging handa. Para sureness natin na himsog nga panlawas para diri kita uranan tatariasan tapos di naman kita maura-ura hitsirak ni Mr. Sun pananglitan magpakitang gilas iniya nga da maghapon adi pag taga-kuryente may da kami mga schedule hin power interruption di dayton weekend Sabado pero adyan pinaka-urgent ang pagtaga-tubig yan natin mga kasugbong di na northern barangays pati na barangay Tabunan San Saturnino pag malakabayarian na anton iyo konsuman tubig pananglitan wala ka makabayad iyay mapuputulan ka mo sabi makunit ati didigod na awas ito maabaton iyay dali mong gada mait okay iton awas iton tubig di the northern barangays ilabinahin mapulido na aton igim papatuman nga mga pagbabag-o nga to naman hin masasarigan nga serbisyo aton tubig balitaw mga concessionaires and BWD barangay Tabunan ngan San Saturnino ilabi na aton waray maka bayad-bahan konsumuhan ira tubig para niya ng abulan pag idag-idag na kamo pag malakabayad para diri ka madisconnectaran sige ato naman pag taga-Pasi Orden big check bidiha amon na syudadan Borongan nga nabugos nga provincial Eastern Samar Caudos and tank march nga dahaton amon mga sasarigan nga mga men in uniform sige ngayon mapakain kita ngayon kita papasada yan na Kuya Alquin sige tulanay kita ha OG kadto natin hiyo Ate Charmaine pagmustahon natin kung ano ba ira kaimtang ira panahon kung ano naman ang ira may share nga mga good news sa atin. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Charmaine. Yes, good morning Ate Sok Abariangan sa bugos nga pwersa sa Radyo Pilipinas Borongan sa pagpanguna ni SM Ruth Rivera Abunda. Good morning liwat sa aton sister station. Kuya Aljan Malot from Radyo Pilipinas sugod ng sa bugos nga pwersa sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras. Good morning sa aton igkasi PCO, Sir Bong Pedalino, tikang sa PIA Southern Leyte, sa pagpangunas ni Regional Head Rian Aranto, ng aton partner sa Academe, Ma'am Mikay Gongora ng sa bugos nga pwersa sa VSU DYD-CFM sa pagpanguna ni Dr. Cristina Gabrilio. Nga dinhi sa Radyo Pilipinas Kalbayog sa ngaran sa aton acting station manager Hinaro Navilon, ako ang iyo makakaupod yan ang Webes nga edisyon, Charmaine Perito Balvas. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, si Engineer Rezano Barandino. So siyahan update san kamutangan san panahon dinhi sa Kalbayog. Susugad man kami dinhi ate Sokano. In kakulop talaga naka-experience kami san pag-inuran kutob gabi. Pero yan na nakita man naton in hinay-hina niluwat nga nasilip si Mr. Sun. Oo, hinay na nga nagpapasikat si Mr. Sun. Naghahayagan namang kalangitan. Pero ada pa kami sa partly cloudy skies. Temperatura naman sa 26 degree Celsius. Sugad man adaan posibilidad paghihapon sa pag-uran,
Inabi na pag-ulpot san kulop diri nga ni gabi, so mas maupig gihapon nga magbalon kita, magdara kita sa aton raincoat, diri nga ni kalo, para naton malikyan ang mga pagkasakit. Update naman san pagtaga-tubig, Calbayog Water Company Incorporated, may dadidigin palusad nga water interruption o mawawad ang supply san tubig sa pipera nga parte san Calbayog City buwas ini adlaw Biyernes July 31 8 a.m. pakad to 5 p.m. so magkakulop nga mawad ang supply san tubig. Para ini paghatag lugar san bubuhaton nga final interconnection san mga linya san tubig dapit sa National Highway Corner Feeder Road dida sa Old Road, Barangay Trinidad, parte gihapon san ang pag-improve san water distribution system san Calbayog Water. So apektado sini ang Barangay Basud, sugad man Old Road san Barangay Trinidad. Update pagtaga kuryente sa Melco 1, waray nakaschedule nga power interruption. Para yan ang adlaw, padayon o duro-diretso ang serbisyo sa pagtaga-kuryente dinhi sa Calbayog. Samtang, anunsyo sa Melco 1, para sa aton mga MCOs, miyembro konsumidores tag-ada nga nagdaog po san paraffol sang ginbuhat nga agma last Saturday, July 25, 44th agma ng 6th SECA, State of Electric Cooperative Address, para sa waray pa po nakakuha sa iyong mga raffle prizes. I-claim na po ini. Alain la pagbisita sa Melco 1 headquarters sa Barangay Kariman, Calbayog City, and pag-claim kutob nila next week, Friday, August 7. So diri gihapon malimot nga sa pag-claim, dadaan iyo raffle ticket, sugad man ang iyo valid government issued ID or nanuman nga ID pagpamatuod san iyo pagkakakilanlan. Again, ang last day san pag-claim o deadline san pag-claim next week, August 7, Friday. So kay kung diri niyo ma-claim, mafo-forfeit po ining raffle prizes, diri na niyo makukuha. Usap pang anunsyo, dinhigihapon sa Calbayog. Pahinumdum naman para sa nga tanan nga mga aplikante sa second semester educational grant sa base sa anunsyo sa Community Program Coordinator's Office. Ang katapusan nga adlaw sa pagsumeter sa requirements next week, Friday, August 7. So, tante nga pahinumdum, waray na po extension ini. Last day na, deadline, August 7. Sugad man kay kun kulang ang iyo requirements ng papasa or kay kung diri ka makaabot sa deadline at tulan mga nakapasa kompleto o nakahabol sa deadline ang ipoproseso ang iyo aplikasyon. Again, deadline sa pagsumite requirements next week, Friday, August 7. And para sa kadugangan pang impormasyon, alain la pagbisita sa official Facebook page sa Community Program Coordinator's Office Encoding Team. And para naman sa mga balita nga nandam dinhi sa Radyo Pilipinas Calbayog, Dias Isais nga barangay nakatagamtam san serbisyo caravan san LGU Hinabangan. Philfida, padayon ang pagbuhat climate smart training para sa mga abaka farmers sa Calbayog. Ngan gender inclusive tourism awareness training on basic caving course manilampuson nga ginbuhat sa Catbalogan City. Ang detalye papahamtang sa second part sa natong programa, Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga tanchu ka RP. Susid ka dyan. Ate Shermaine, Perito Valvez, yan na, makadto kita, ngayon kita yan na Kuya Alquin. Sige, nga to kita dadaman, anay Southern Leyte. Nga datan, inaantabayanan nga trivia ni Sir Bong Pidalino, ito natin Enforcement Manager, Hit PIA, Southern Leyte. Sir, go ahead. Sir Bong. Yes, magandang buntag ko sa kanimo Ma'am Sok Aberia, ang host nato karon nga edisyon sa atong tulumanon.
O sa atong mga kauban sa buhat diha ka PCO diha sa Radio Pilipinas DYES sa Burungan, Eastern Samar. Ingon man madong buntag sab diha sa Kalbayog sa DYUG. Sa atong kauban sa buhat ka PCO ni Ma'am Shermaine Balbes. O gusab sa atong mga kauban sa buhat dihang dapita. Ingon man good morning diha sa Baybay City sa atong mga kaubanan diha atong ka-akadim si Ma'am Micaela Gongora. Good morning kaninyo dihang tanan. O saway pabor-pabor sa akong ka-probinsya Sir Aldon Malot. Madong buntag. Morning, Sir O sa Bong. mga kauban sa buhat ka PCO diha sa mong Sibianan. Sa tanan atong tigpaminaw dinhi sa Region 8 o sa tibuok kalibutan nga nakapaminaw sa kining Facebook Live o ingon man sa radyo, madong buntag kaninyong tanan. Hinaot nga hapsay o way kabilinggan ang atong pagkabutang nining mga gutloa. Diri sa dakbayan sa Masin, madag-umon as in madag-umon, nagkurismaot gyud ang panahon. Murag white chance nga mugimaw ang adlaw diring dapita. Manghinaot sabta nga dili gyud hingpit nga muulan. Kay karong adlaw pagkahimuon ang grand opening nining gitawag og Pabulhon Agri Aqua Fair. Pabulhon Agri Aqua Fair diri sa dakbayan sa Masin. In connection kini sa pagsaulog sa ika-26 na nga cityhood anniversary pagkahimong dakbayan diri sa Masin. So hopefully mapahigayon ang kalihukan bisag dag-om basta wa na may uwan. Ug muuwan po bisag ginagmay lang. Sige taghanjo no. Musabot naman ang Lord na to. Samtang kabahin sa atong kahimtang sa kuryente, doon ay naka-schedule karong adlaw gyud nga brown out sa pipila ka mga dapit ning atong lalawigan. Karong adlaw Hulyo 30 diha sa Purok African Daisy Barangay Apit Pansaan, Maasin City. Usa lang hinunay ka oras ug tunga 9 AM to 10:30 AM. So hopefully nakapangandam na kamo karon diha. Lain nga area scheduled power interruption karon Esquina Danau, Barangay Hinapo sa Tomas Opos. So na hinapo sa Tomas Opos, na po hinapo diri sa Maasin, pero Tomas Opos ni nga hinapo ang schedule dinhi 10:30 to 12 noon. Og sab karong 1:30 ngadto sa 3:00 gapon sa Barangay Hinapo. Og lain pa Sitio Taytay, Barangay Hinapo Dako, Masin City. O mo na yung giingon nga na po Hinapo sa Masin City, 9 AM to 11 AM ang schedule nga run out. Karong adlaw ba ni? Oh yes. Ugma dining sa Hinapo Dako, Masin City. O kiring sa unsa ni? Amora, ugma. So hinaot nakapangandam na kamo karong mga gutlo Samtang line schedule nga interruption tagsa ka oras na noon buntag 5 AM to 6 AM nya hapon 5 PM to 6 PM gikan sa Barangay Huwangon, Malitbog to entire Sugod Bay. Apektado ilang Sir Aljon diha. Pacific area og ngadto na Barangay Kikilo. Aboy ug Leyte. Karon ba ning Sabado, Agosto 1. Ang rason mag-normalize sa power o mag-correction sa mga transmission line defects. Ang karong adlaw di ay ang ilang rason mag-ilis og transformer. So expected mi ganino matag karon og gunya naagyoy mga ipatuman nga run out. Ang ato lang pagpangandam. Samtang sa laing kabahin sa Kapsay kalinaw diri sa dakbayan og sa lalawigan generally peaceful. In fact, karong adlaw karon as in karon nagsaulong atong kapulisan og culmination sa ilang Police Community Relations Month. Diya sa gipahigayon nga outreach program pagka-Martes in relation gyapon sa Police Community Relations Month with the coordination of PAG-PTD kining Police Advisory Group for Police Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development dito ta sa Barangay Pinaskuhan sa dakbayan sa Masin. Ang hatag ta og mga school supplies, nagpakaon og Jollibee. Dami mo ginang Jollibee. Ug uban pa kanang pansit nga dagko o saringan ng pansit nga dagko. Spaghetti. Di na mo ta kaila. Spaghetti dai.
Okay, so muna itong mga pasiuna. O sa di dapat to sa atong headlines, sa sambahan, duhay atong headlines ron, duhay atong i-share nga balita. Ari una ta sa atong kamayng trivia. Nahibaw ba mo nga ang amahan ni PBBM, si Ferdinand Marcos Sr. nagtesting na pagpalupad og rocket nga ginganlan po niya og bongbong. Usa sa mga gisulti ni President Marcos Jr. sa iyang suna pagkalunes, nga kayo mamakpak ang kadaghanan, mao ang pagpasutoy og rocket ngadto sa space dito sa Cagayan, Northern Luzon, kinamang po'y Cagayan del Mindanao. Human gitukod ang Philippine Space Agency natong 2019, ubos pa sa administrasyon ni Pangulong Duterte, angayan lamang nga magpalupad na po og rocket ang Pilipinas kay ang the new frontier lagi karon adto naman sa space exploration. Sa unang panahon is dagat, hala tabok-tabok mga isla karon tabok-tabok na mga planeta. Busa bisag inani ra tas Pilipinas di kita magpalupig. Pero ang mga palit sa atong kasaysayan nag-ingon nga nakapalupad na yung rocket ang Pilipinas. Kaya itong mga katuigan sa 1970s, pa mga tao siguro na itong mga kabanan din eh. Si President Marcos Sr. ang nagpalupad na ini bongbong pagyod ang gingan sa rocket dagnay ni sa atong presidente karon anak ni Marcos Sr. Niadtong March 12, 1972, ang Missile Development Program sa Pilipinas nga may codename Project Santa Barbara malampusong nakatesting pagpalupad og rocket dito ni sa Carvalho Island o sa Corridor. Ang kitas-on gibana-bana mga 50 kilometers taas po no. Dayong balik na paghagsa sa dagat. Apanaundan kini space rocket program kay diya malagay people power natong 1986. Primero na ning bongbong rocket na palupad pero diya na mga 50 ka rocket yun ang napalupad sa Pilipinas. Fast forward sa pagka 2020, di palang dugay, dihag yung mga estudyante sa Cebu. Pito sila kabuok, unang malaki o sa babae. Nakapalupad yun sila rocket. So, panahon na nga mag-rocket science sa gita din sa Pilipinas o dili lang ta magpaabot o pirming ayuda. Samtang sa atong balita nga mahimong ikapagigambit, opisyal sa National Electrification Administration maingon, dili isoleko ang kinatasan og singil sa kuryente. Padre Burgos Mayor nagpasalamat kang PBBM sa programa alang sa mga barangay. Kana mao'y atangan sa atong mga tigpaminaw. Nagbalik sa kanong bahay niyang Huybison na itong tulmanon. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat, Sir Bong. Good morning, Eastern Visaya. Yes, aton susuyuron adton Leyte, tikang dito maasin, mapakadto kita. Ha, sugod Southern Leyte, kakadto natin mga ka-RP, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, dahil Kuya Aljon Malot. Morning, Eastern Visaya. Yes, Ate Sok, good morning. Maupay nga aga diha kanimo gingon man sa ato nga mga kaubanan diha sa DYES sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan ubos sa pagdumala ni Ruth Rivera Abunda. Likewise, sa line pa nato nga sister station, Ate Charmaine Perito Balvez, maupay nga aga, and sa ato nga mga kaubanan diha sa DYOG Calbayog, ubos sa pagdumala sa atong acting station manager, Sir Jean Navilon. Good morning kaninyong tanan. No, and ingon man sa ato nga mga suking tigpaminaw diha sa inyong nga dapit. Sa ato nga partner sa Akadim, ang DYDC-FM sa Visayas State University, Ate Micaela Gongora, maadjong buntag diha kanimo, no, og ingon man sa kinatibuk ang puwersa sa DYDC sa pagdumala sa atong station manager Dr. Cristina Gabarillo. And sa walay pabor-pabor, no, atong silingan ang gikan sa Philippine Information Agency, Southern Leyte Provincial Information Officer Bong, maadjong buntag, ingon man kang Sir Loloy og sa ato nga mga higala diha sa Dakbayan sa Maasin, and likewise, no, sa ato nga mga kaubanan sa Philippine Information Agency Eastern Visayas sa panguna ni Sir Rian Ariento, maayong buntag kanatong tanan. Gikan diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras,
Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Aljon Malot, and kauban nato sa Master Control, Engineer Nuki Parado. Una nato ang update sa panahon, no, dinhi sa lungsod sa Sogod, ingon man ang panahon og Pacific area sa kasamtangan. Adunay paningkamot, no, adunay effort nga magpakita siyang kahayag ni haring adlaw, no, atong namatikdan nga ning gimaw na ang iyang bidliseo, no, adunay effort lagi nga maogyod ang motigbabaw karon nga adlaw. Apan ana agihapon ang baga-baga, no, nga panganod sa kawanangan, posible nga maghatod og mga pagtaligsik nining adlaw sanglit ato nga pahinumdom dili gihapon malimot sa pagdala, no, sa inyo nga tagsa-tagsa ka mga proteksyon panahon nga mogawas sa inyo nga panimalay for personal man or official, no, nga mga rason. Adad ang inyo nga mga raincoat para sa ato nga mga motorista o guban pa nga mga panangga to make sure nga doon na kita'y panalipod kung kalit lamang nga mubundak ang uwan. Kay previous days, no, nakasinatigid kita og medyo hinay ngadto sa kusog-kusog nga mga pag-uwan, no. In fact, ang ato nga DOST Pag-asa nagpasabot nga adunay duha ka low pressure area nga gibantayan karon, no. Ang usa sulod sa Philippine Area of Responsibility, ang usa naa pa sa gawas apan quote-unquote unlikely to develop into tropical depression sulod sa 24 oras. But bisan pa man ni ana, we have to be mindful, no? We have to be kining vigilant nining klase sa ato nga panahon. Dapat ato nga seryosoon ang pag kining search, no, nining mga update matag adlaw sa ato nga panahon. I-follow ang ato nga DOST Pag-asa kay kita nasayod nga ang ato nga kaandam magikan man sa husto gyud, no, nga impormasyon. Samtang ato nga update mga kaigsunan sa panglawas, no, sa dili pa matapos ang buwan sa Hulyo, ang ato nga mga lokal nga panggamhanan, no, pahabol nga nagpahigayon ni ining mga culmination activity para sa Nutrition Month, no. Diin para sa karon nga tuig himugatan ang tema nga kining ang balance between nutrition and kinaiyahan, no, ang ato nga environment. So nangandam na usab ang ato nga mga local government unit para sa paghimuon nga supplemental immunization activity, no, and padayon usab ang paglusad, no, sa uban pa nga mga health services ngadto sa katawhan. Peace and order situation sa nakalabay nga 24 oras, generally peaceful ang mga kalungsuran dinhi sa ato nga probinsya sa Southern Leyte. Ang ato nga kapulisan padayon ang ilang visibility diha sa mga katilingban aron masiguro, no, nga walay dagko nga mga kadaot or ingon man mga insidente ang mahitabo mga higala. Alright, ug para sa uluhan sa mga balita nga nihikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, karong adlaw nga Huwebes, Hulyo 30, 2026, sa ito nga programang Good Morning Eastern Visayas. Naguna sa ito nga balita, Women's Livelihood Training sa lungsod sa St. Bernard, Southern Leyte nagmalampuson. 16 ka mga persons deprived of liberty sa Sugod District Jail ni graduar sa Drug Recovery Program. Provincial Caravan sa Southern Leyte mo bisita sa Malitbog, Southern Leyte. O 26 ka mga pulis sa Southern Leyte na promote. Karang inyong atangan mga kaigsunan kaysa pagbalik sa Radyo Pilipinas, sugod among ihatod ang kompletong detalles sa naasoy nga mga balita din lamang gihapon sa programang Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat ka RP Aljon Malot. Yan ato nagyap susubayan adton Leyte. Mapakadto naman kita ha DYDCFM ang CBAnan niton Visayas State University at ate Mikay Gongora. Good morning, Eastern Visayas. Yes, Ma'am Sok, good morning. Maupay na aga, ingon man sa kinatibukang puwersa sa Radyo Pilipinas, Borongan. Good morning, maupay na aga, gihapon kang Ma'am Charmaine, Perito Balvez sa Radyo Pilipinas, Kalbayog. Sa atong mga nagadaiyang waray-waray na listeners, yes, good morning. Good morning, gihapon, maadyong buntag ang Sir Bong sa PIA Southern Leyte, ingon man kang Aljon Malot. Good morning, Bes. Sa atong kaubanan diha sa Radyo Pilipinas Sugod. Sa mga nagpaminaw nato diha ano. And of course, sa atong tunghaan Visayas State University. Good morning, maayong buntag og sa atong dakbayan sa Baybay Leyte. Sa mga nagpapinaw nato mga paradyo manog sa atong Facebook Live. Sa makausap pa maadyong buntag, happy Thursday mga higala.
Sa ngalan sa mong station manager, Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang iyong makauban, nining Huwebes nga edisyon ng atong tulumanon, Good Morning Eastern Visayas. So kalang sa itong mga pasiunang impormasyon, sa update sa itong panahon, base sa gipagawa sa Weather Advisory and Information System, for today's condition, cloudy ang atong panahon karon mga higala. Though nagpakita ang atong haring adlaw, apan mapanganuron gihapon no ang atong kalangitan. Ana sa 25 to 30 degrees Celsius sa katong temperatura ug adunay 50% nga tsansa sa pag-ulan. So always reminding our listeners nga dapat kayod magdala og payong raincoat or any protection sa ulan aron dili mabasa og malikayan kini mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon ug uban pa no. And of course we need to drink plenty of water kay ang atong current heat index ana sa 27 degrees Celsius mga higala. Sa atong sa laing bahin naman, by the way, happy birthday to our Vice President for Planning and Development, Dr. Glenn Paharis. Yes, sir, happy birthday. And may your leadership, and commitment sa pag-shape sa better nga VSU magapadayon gayud no, and maga-inspire to every #proud Viscan, no? So, once again, happy birthday gikan sa kinatibukang puwersa sa DYDC FM. Okay, so sa lain pang impormasyon, pahibalo, ang atong kapulisan no padayon gihapon ng ilang uplan bandilyo. Para mapahinumduman. This is to remind actually the residents of Baybay City no sa nakadaiyang mga mahinungdanong impormasyon para mapaligon ang public awareness and ma-practice ang discipline and pagiging responsible no. So adunay gipahigayon nga nakadaiyang uplan bandilyo on shooting incident safety tips, on fight against illegal drug use, on the rules and regulation as directed by DILG Secretary ug uban pa nga mga relevant ang information nga dapat gayud masayran sa atong mga residente. So far sa atong Baybay City Information Office sa laing bahin walay pahibalo no or walay mayungdanong pahibalo as of the moment. And ang atong layeko naman, ang atong kuryente, adunay NGCP Power Advisory number 2026-029 on July 30 to July 31 para kini mag-replace og wood pole structures along Hilungos to Baybay no. So ang apektadong area sa July 30, barangay taon-taon sinupakan 5 a.m. to 6 p.m. On July 31, barangay taon-taon inupakan 5 a.m. to 6 p.m. gihapon. And on July 31, barangay Palhe to Baybay 5 a.m. to 6 p.m. Barangay Palhe Baybay 5 a.m. to 6 p.m. mga higala. So take note na lang ni ining Power Advisory. And mamahimong bisitahan usab ninyo ang LIECO for alang sa dugang pangkasayuran sa atong tubig naman. So far walay abiso mga higala no nga gipagawas ang atong Baybay City Water District. And alang sa mga balita nga nakalap karong adlaw, First International Research Conference sa Physical Education, Sports, Culture ug Arts Education malampusong gisugda na sa VSU. Baybay LGU gipakandaman na ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity ug National Immunization Program. At ang dugang detalye sa second half nitong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dabo nga salamat sa Mikay nga 36 minutos na nakalabay alas 8 nga nadi adton pirahan amon igpapakat nga balita Gender Responsive Systems Approach to Universal Healthcare Project in Universal amo ini adton i-share nga balita ni Ate Pen Pumida samtang Borongan City Police Station ginkilala nga top performer ug best city police station Hariyon Ucho. Pakiantabay hadton detalye na sabi nga mga balita nga kadugangan pa nga mga notisya ngan syempre adton nahikay nga mga balita hantibok nga person. Good morning Eastern Visayas iglalatag igdidetalye hiton ikaduha nga paypay and good morning Eastern Visayas. So pakiatang unina hiton pagbalik so didala kam mabalik kami syempre kataliwan lahin mga pira nga pahinumdum. Happy 37th anniversary of
Radyo Pilipinas Borongan. Thank you for the collaboration. Thank you for the partnership. Thank you for the good governance. Thank you to the staff. Thank you to Ate Rose. Thank you for damo po nga salamat. Thank you for the kinasingkasing niyong pag-ugop iton the good governance Borongan pinaagi iton pagpasamwak iton mga maghinungdanon nga mga polisiya ngan mga programa nga ipapatuman iton syudad kinasingkasing niyong without this collaboration with Radyo Pilipinas Borongan pagpasamwak I don't think it would be possible and I'm looking ahead for more collaboration and at the same time let us invest on innovation how we will be able to reach our constituents, especially itong mga part ng barangays, more nga diri pa accessible at the same time, let us invest on innovation. So again, salamat our constituents, especially Radyo Pilipinas Borongan ng barangays, hiniya na nga diri pa accessible at this time, and sana maging mabinungay ng kalsada. So again, salamat, pagpadayon, ipaghatag, iniksakto, Radyo Pilipinas Borongan ng mga programa ito ating gobyerno. Again, congratulations to all of you. Ngan mabuhay kamuan ni Galod, Gadpadayon, ipaghatag, iniksakto, irani itkamatuoran ng mga programa ito ating gobyerno. Again, congratulations to all of you. Ngan mabuhay kamuan ni Galod, more than Gadpadayon. 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Borongan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Good morning, Eastern Visaya. Ya, 39 minutos na nakalabaya alos 8. Diretso natin pasadahan ng mga detalyan, mga balita. Mapakadto kita ha, DYOJ, Ate Charmaine Perito Balbes. Eastern Visaya. Para sa detalye sa mga balita, para sa natong programa Good Morning Eastern Visayas, Webes ng edisyon, siyahan din sa Radyo Pilipinas Kalbayog, 10 isais nga barangay nakatagamtam sa serbisyo caravan sa LGU Hinabangan. Pamatian tan detalye, matikang kan JM Sumino. Radyo Pilipinas Report. This is a nga barangay nga sakop sa Retold Community Support Program or RCSP ang nakatagamtam sa serbisyo publiko sa katatapos lang ang serbisyo Caravan 2026 sa LGU Hinabangan. Ang serbisyo Caravan Program nagtikang sa June 23, 2026 sa barangay San Rafael nga nagsunod-sunod kada semana hasasan maubos, maserbisyohan nga tanan nga 16 nga barangay samtang ang culminating activity ginbuhat sa Barangay Concord, Hinabangan, Samar. Ang panuyusan programa amon pagharanisan serbisyo sa gobyerno ngadto mismo sa mga tayaw nga mga lugar sugad sa food assistance, ngan rice distribution, medical consultation, ngan paghatag mga bulong, vaccination, ngan immunization, ngan damo pa nga mga serbisyo. Samtang kinarawat naman sa television sets ng educational material ang mga ECCD or Early Childhood Care Development Center. Sa mensahe ni Municipal Mayor Honorable Clarito Rosal, iyagin pariun ang pagiging komitido sa gobyerno nga no barangay is left behind o wara barangay nga mababayaan sa dekalidad nga serbisyo sa gobyerno. Ini nga programa usa sa katumanan sa nila sinumpaan nga paghatag serbisyo ngan pamati sa mga pangarabha sa komunidad. Ang aktibidad tinambungan liwat ni Attorney Joshua Marlito Amistoso, LGOO2, ngan Provincial RCSP Focal Person, nga representante sa DILG Samar Provincial Office, pati naliwat ni Adrian Thomas Colasito, Assistant Division Chief of the Local Government Monitoring and Evaluation Division or LG Med. Tikang naman siya sa DILG Region Office 8. Ang LGU Hinabangan nagpapabilin nga marigon san padayon nga pagpaangbit sa mga programa nga magpapauswag sang katawan, pag-aghat san partisipasyon san komunidad ngan pagpakaupay san kinabuhi san kada hinabangnon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Dama salamat sa nimo report, JM Sumino. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa laing bahin, ang Southern Leyte Electric Cooperative Consuleco dili mao ang kinatasan nga electricity rate sa nasod. Sukuhe sa mga namantalang post sa social media.
Sumala pa ni Attorney Omar Mayo, Deputy Administrator for Electric Cooperative Management Services sa National Electrification Administration, NEA. Yung sinasabing ang Sulico ang pinakataas ang singil sa kuryente, hindi po totoo yon. Si Mayo nagkanayon sa iyang mensahe isip guest speaker sa ika-48 nga Annual General Membership Assembly AGMA nga gihimo sa Sulico Compound pagkasabado, Hulyo 25. Hinoon, wala nganli ni Mayo ang electric distributor nga niya pa, mas taas pa ang singil kaysa Sulico. Sa iyang pagigpulong, gihisgutan ni Mayo ang maayong performance sa kooperatiba. Ingon nga AAA cooperative ang kinatasan nga grado sulod na sa napulog usa ka tuig. Gidugang paniya nga sukad sa tuig 2022 hangtod 2025. 100% ang grado sa niya sa pagdumala sa maong kooperatiba. Iyang gitumbok usab nga ang pag-angkon sa maong taas nga grado naggumikan sa hugot nga pagpaluyo sa mga membro konsumidor tag-iya sa kooperatiba. Gumikan sa ilang regular nga pagbayad sa bayranas kuryente o sa saktong panahon pod sa pagbayad. Libuan ka mga member consumer owners kung MCO sa Sulico ang linawas nga mitambong sa maong kalihukan, dili lamang gikan diri sa dakbayan sa Masin kundi gikan sab sa uban pang mga kalungsuran sa lalawigan ug naasab sa online. Sa maong panagtigom, gi-aprubahan ang pipila ka mga resolusyon sama sa pag-support sa franchise application sa Sulico nga tuwa na sa Senado. Ingon man ang pagpadayag pagsupak sa taas nga kubransa sa giingong line loss and congestion cost nga naa sa bill sa kuryente. Gibutyag sab ni Sulico General Manager Silito Ogdok ang pagpasiugda og online signature campaign sa di madugay aron pakigpatukan ang maong line loss o congestion charges. Samtang gibutyag ni Ogdok nga ang Sulico nakapasuga na sa tanang 500 ka barangay sa probinsya. Apil na gani ang 3 ka barangay nga sakop sa lungsod sa Abuyo. Ang 48 AGMA nagdala sa tema Co-op Power, Governance Stronger, Service Smarter and Future Brighter. Bong Pedalino alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang sa naguna nga balita gikan sa Radyo Pilipinas sa Sogod Women's Livelihood Training sa St. Bernard, nagmalampuson para sa kompletong detalye anang report ni Ria Mikate. Radyo Pilipinas report. Nagmalapuson ang duha ka adlaw nga Women's Livelihood Training on Brags and Potholder Making nga gipagad sa Kidsagod St. Bernard Southern Leyte atong Hulyo 27 ug 28. Ubos sa pagpanguna na Menro Head Mechi Ramadan gipagad kini aron mapalamo ang kahibalo kahanas sa mga kababayen ug makahatag og dugang oportunidad sa panginabuhian. Gawas sa pagkat-on sa paghimo og brags o potholders gipasiug daw sab sa mga kalihukan ang kamanungdanon sa inclusivity ug patas nga oportunidad alang sa tanang sektor sa komunidad. Usa sa mga nakahatag og inspirasyon mao si Ms. Torma Ogania, usa ka person with disability kung PWD nga aktibong miapil sa pagbansay ug nagpamatuod nga kahintang sa kinabuhi dili babag sa pagkatod ug pag-uswag. Gituan sa LGU nga ang matag kahanas nga makatunan usa ka lakang padulong sa mas maayong kaugmaon ug mas lig-on nga panginabuhian alang sa mga pamilya sa komunidad. Balita gikan sa lungsod sa St. Bernard para sa Bagong Pilipinas. Ria Bicati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa mo report, Ria Mikate. Good morning, Eastern Visayas. Sa lain pang balita gikan sa VSU DYDS-FM, First International Research Conference sa Physical Education, Sports, Culture ug Arts Education malampusong gisugdan sa VSU. Ani ang detalye sa report ni Ray Bael, student intern. Gipahigayon sugod kaghapong adlaw, Hulyo 29, 2026 sa VSU RDE Hall ang gipaabot nga First International Research Conference in Physical Education, Sports, Culture and Art Education nga nagdala sa temang Advancing Research and Teaching Practice in Physical Education, Sports, Culture and Arts Education. Gipasiugdahan kini sa Institute of Human Kinetics kun IHK isip usa sa mga kalihukan sa pagsaulog sa ilang ika-50 nga bulawanong anibersaryo. Gitambungan ang mga
komperensya sa nagkalain-laing mga educator, researcher, cultural worker, artist, o coach gikan sa sulod o gawas sa nasod pinaagi sa face-to-face o virtual nga pamaagi. Sumala sa opisyal nga talaan sa IHK, miabot sa 92 ka delegates nga mitambong on-site. Diin 46 niini gilangkuban sa mga presenter, mga estudyante ug profesional gikan sa nagkalain-laing universidad ug institusyon. Lakip ang Leyte Normal University, Polytechnic University of the Philippines kun PUP, Cagayan State University, Southern Luzon State University, Bulacan State University, Cebu Technological University ug GLAT INC. Naglakip usab ang maong komperensya sa mga partisipante ug presenter gikan sa gawas sa nasod sama sa Ere Toulouse, France ug 3L Engineers Rodens, France. Dugang pa, labaw sa usa ka gatos ka partisipante ang nagsubay sa maong komperensya pinaagi sa Zoom. Usa sa mga nagunang keynote speaker sa maong kalihukan mao si Dr. Iya Christine Clarice Dolin Escueta. Sa iyang presentasyon, gipasiugdan niya ang tulo ka pangunang punto bahin sa paghiusa sa science ug art. Science and art is very important to be combined. One, it allows you to communicate your work, and two, it allows you to think outside of the box. If we only focus on one direction, it is as if we are following a recipe, then we cannot create new things. In science, in research, we cannot discover new things. We really need to touch base on our creativity so that we can look at the problem through a different lens. Dugang pa niini, gipasiug daw usab ni Dr. Tolen Escueta ang kamahinungdanon sa paghiusa sa mga scientist, artist ug engineer aron mas masabtan ang symphony of thoughts o siyerto sa hunahuna. Matod pa niya, ang panukiduking ang gipaluyuhan sa epektibong paggamit sa visual ug art nakasulod sa mga mangunang nga scientificanhong journal sa kalibutan sama sa Nature, Science ug Neuron. Pinaagi sa maong international nga komperensya, gipadayon sa Visayas State University ang iyang paningkamot sa pagpalambo sa panukiduki, pagtudlo og international nga pagtinabangay. Kini usa ka pagpamatuod sa padayon nga pagbarog sa VSU Isip Sentro sa kabag-uhan, kultura ug siyentifikanhong paduki-duki. Gikan sa VSU DYDC-FM, Raybel, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Ray Bael, student intern sa imong report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balitahan nata diton maupay nga panlawas Plan International iging presentar ang GRAPS UHC project ha UHC Summit to Eastern Samar ang detalye tikang kan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Iginpresentarhan Plan International Pilipinas ang Gender Responsive Systems Approach to Universal Healthcare kun GRASP UHC project durante ang Provincial Universal Healthcare UHC Summit ha Eastern Samar. Ha presentasyon ni Maria Marvi Ogrimen Bantang, Project Officer han Plan International Eastern Samar. Iginsaysay niya nga ang proyekto nagtutuyo nga suportahan ang implementasyon han Universal Healthcare pinagyan pagparigon han integrated local health systems ngan paghatag hin gender responsive, inklusibo nga dekalidad nga serbisyo panlawas. Sumalahaiya naka-focus ang GRASP UHC ha pagbulig ha mga kababayan, kabataan, nga iba pa nga mga vulnerable nga sektor ha mga geographically isolated nga disaster-prone nga lugar, basing masiguro nga waray bisan hinuan mahibibilin ha pagkarawat hin kaangayan nga serbisyo panlawas. Lakip han mga interbensyon han proyekto ang pag-empower han mga community health champions, pinagyan health literacy and participatory governance, pagparigon han local health systems, halibel han mga bungto, ngan pagpakasigan provincial health systems, pinagyan epektibo nga liderato, ngan maupay nga pangobyernohan. Ang presentasyon bahinhan GRASP UHC project, kabahinhan padayon nga paningkamot han Plan International, kanan provincial government han Eastern Samar, kaupod ang Department of Health, nga iba pa nga mga partner agencies, hapag suportahan implementasyon han universal healthcare para mas di kalidad, inklusibo, nga accessible nga serbisyo panlawas para nga tanan nga estihanon. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen. Iginpresentarhan Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning, Eastern Visayas. Balik din sa Radyo Pilipinas Kalbayog, Philfida, padayon ang pagbuhat climate smart training para sa mga abaka farmers sa Kalbayog. Radyo Pilipinas report.
Ginpapadayon sa Philippine Fiber Industry Development Authority, PhilFIDA Regional Office 8, ang ikalimang sesyon sa Climate Smart Field School on Abaca Production Technology sa Barangay Gabay, Calbayog City. Ginbuhat ang training sa Abaca Nursery sa Barangay Gabay nga nakafocus sa nutrient management, usasan importante nga bahin sa climate smart agriculture. Ginpangunahan ang lecture ni Romeo Prado, Registered Agriculturist, Fiber Development Officer 2 nga naghisgot mahitungod sa soil, water nga nutrient management upod ang husto nga paggamit san organic nga inorganic fertilizers para mapauswag ang kahimsog san tuna nga nutrisyon san Abaca. Gintutduan luwat ang mga partisipante mahitungod san papel san nitrogen fixing leguminous trees sugad san ani nga nara sa pagpauswag sa soil fertility, pag-regulate sa microclimate, ngan pagproteher sa tuna kontra erosion ngan landslide, ang CSFS, ginpatuman sa PhilFIDA sa pagkikolaborasyon sa City Government of Calbayog ngan City Agriculture Office, agud mapakusog ang kahibaro ngan technical nga kapasidad sa mga mag-uuma sa paggamit sa climate resilient ngan sustainable nga teknolohiya sa produksyon sa Abaca. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik din sa Southern Leyte, ang local chief executive sa lungsod sa Padre Burgos, Mayor Maria F. Crispina Poblete, nagpadayag sa iyang dakong pasalamat kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ngalan sa katawhan sa iyang lungsod, gumikan sa programa nini alang sa mga barangay. Ang bawat barangay makikinabang kung BBM program. Ang scholarship alang sa mga tali-graduate na nga mga estudyante, dako kayo kinig ikatabang nga nahatagan sila ayuda para paghuman sa ilang pagtuon o kusab sa mga projects nga sarang madapat sa barangay. Nagkaroon si Mayor Poblete dihang nahinabi sa PIA pagka-Martes dito sa iyang buhatan. Gibutyag sa mayor nga nahatag na ngadto sa napog usa ka mga barangay sa Padre Burgos ang gahin nga tag 200,000 pesos sa kada barangay. Di nang katunga anay gamiton alang sa pagpatiwa sa pag-eskwela sa 5 ka graduating college students sa barangay. Og laing katunga para sa kahimanan nga magamit sa baryo. Kolektahon unya sa lungsod, pinagi sa mamahandi sa lungsod, ang liquidation kung giunsa paggasto sa mga barangay officials ang salapi o ipasa sa kining maong gikumpile nga liquidation report ngadto sa buhatan sa presidente si Mayor Poblete miingon. Iyang gipanigulo nga padayon kining gimonitor o gi-supervise kining maong programa alang sa kayuhan sa mga mulupyo sa barangay. Samtang si Benitez Paloma Hido, ang Municipal Local Government Operations Officer sa Padre Burgos, midason usab sa pamahayag sa mayor kalabot sa pagsunod unsa nay kahimuan sa maong programa. Sa sunod semana gikatakdang magtigom ang liga ng mga barangay sa Padre Burgos og niana unyang panhona masayra na unsay gidapatan sa maong salapi nga natugyan ngadto sa mga barangay. Hinoon dihang gi-follow up ni Paloma ang Liga President sa lungsod si Virginia Monte Ramos, punong barangay sa Kantutan, mitubag kini nga wala pa ma-release ang 20,000 sa 5 ka estudyante kada usa kay nag-andam pa sa dokumento. Samtang sa proyekto para sa barangay Kantutan, si Kapitan Monte Ramos mitubag nga gisunod pa nila ang mga dokumento nga gipangita sa mga requirements. Gikan sa PIA Southern Leyte, Bong Pidalino, alang sa Good Morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 16 ka mga persons deprived of liberty sa Sugod District Jail may graduan sa drug recovery program. Ang detalye hatod ni Ma'am Jama Destriza.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Malampusong gipahigayon sa Sogo District Jail ang graduation ceremony alang sa Batch 3 sa katatagan kontra druga sa komunidad Intensive Drug Recovery Program diin 16 ka mga persons deprived of liberty ang nakakumpleto sa 24 ka module sa maong programa. Ang kalihukan gihimo ubos sa direktang pagdumala ni Jail Senior Superintendent Rel F. Sonon, DSC, JD, Regional Director sa BGMP Regional Office 8, sa pagpangulo ni Senior Jail Officer 4 Dindo Abueva, Officer in Charge sa Sogo District Jail. Gipasiugdahan sa seremonya o gipasidunggan sa seremonya ang dedikasyon, paglahutay ug lig-on nga tinguha sa mga migraduar sa pagbag-o sa ilang kinabuhi pinaagi sa Intensive Drug Recovery Program. Gipasiugdahan usab sa BGMP nga pinaagi sa panakiusa sa buhatan, mga pamilya ug mga kaabag nga mga ahensya mas mapalig-on pa ang rehabilitasyon, pagkaayo gikan sa bisyo sa droga ug ang malampusong pagbalik sa mga PDL isip mapuslanong miyembro diha sa katilingban. Balita gikan sa Sogo District Jail para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Daghang salamat sa imong report, Ma'am Gemma Destriza. Oras nato alas 8:58 sa buntag. Ati Sok, Ati Charmaine, Ati Mikay, Sir Bong, una na kami nga manamilit diha sa ato nga mga suking tigpaminaw mga kadto ang mga report nga nahikay sa tibok pwersa sa Radyo Pilipinas sugod sa ngalan sa tong station manager Sir Dindo Alarasing man sa nakauban sa Master Control Engineer Nuki Parado Kuya Jun Antagra kini gihapon ang alagad sa kahanginan Aljon Malot sa makausapa. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Nakatapos balita gikan sa DYD-FM by LGU gipangandaman ang measles rubella supplemental immunization activity ug National Immunization Program. Anang detalye sa report ni Glody Kayunda. Ayon ang monitoring sa kaandam sa lokal nga panggamahanan kon LGU sa Baybay, alang sa umabot nga measles rubella supplemental immunization activity kon MRSIA ug sa padayon nga implementasyon sa National Immunization Program kon NIP aron masiguro ang hapsay, luwas ug epektibong pagpatuman sa mga programa sa pagbakuna. Atol sa monitoring, gisusi sa team ang mga microplan alang sa MRSIA ug NIP, laki pang mga logistics, vaccine supplies ug uban pang gikinahanglan nga preparasyon aron masuta ang level sa kaandam sa LGU alang sa kampanya sa pagbakuna. Gisusi usab ang mga nahimo sa National Immunization Program, laki pang hustong pagdumala o pagtipig sa mga bakuna sa vaccine storage aron mapadayon ang ilang kalidad, kaepektibo ug kaluwasan. Gawa sa pagsusi sa kaandam, naghatag usab ang monitoring team og technical nga giya aron masiguro ang hapsay ug epektibong implementasyon sa MRSIA ug National Immunization Program sa lungsod. Nangulo sa mao monitoring si Dr. Tadesse Biros sa World Health Organization kun WHO, uban sa mga representante sa Provincial Health Office kun PHO, sila Miss Shari Bell Agote ug Miss Perly Joy Toledo. Sa nasudnong level, gipunting sa Department of Health kon DOH ang pagbakuna sa hapit 11 milyones ka mga bata nga nag-edad og 6 hangtod 59 ka bulan ubos sa measles rubella supplemental immunization activity kon MRSIA karong 2026. Tumong sa kampanya ang mapaligon ang proteksyon batok sa tigdas o rubella ug masirhan ang immunity gaps pinaagi sa pag-abot sa mga batang wala pa o kulang ang nadawat nga bakuna. Sumala usab sa DOH sa 73% sa mga naitalang kaso sa measles ug rubella sa nasod nahitabo sa mga batang wala mabakunahi nga nagpakita sa kahinungdanon sa padayon nga pagpahigayon sa MRSIA aron mapanalipdan ang mga kabataan batok sa mga sakit nga malikayan pinagay sa bakuna. Ang maong monitoring kabahin sa padayon nga paningkamot sa Baybay LGU ug sa mga kaabag nga ahensya sa panglawas aron masiguro ang ligon nga kaandam ug hapsa nga implementasyon sa MRSIA ug National Immunization Program alang sa pagpanalipod sa kahimsog sang mga kabataan ug sa tibuok komunidad. Gikan sa VSU DYD-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Dagang salamat Glory Kayunda og manamilit na usab kami no dinhi natapos ang among partisipasyon sa alang sa among station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villia Gonzalo, kini si Micaela Gongora. Dagang salamat sa mga news contributors Ray Bael and Glory Kayunda. Dinhi nga tong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Charmaine,
Yes, Ate Sok, din hiniliwat nagtatapos ang partisipasyon sa Radyo Pilipinas Kalbayog pa rin ang Huwebes nga edisyon sa natong programa. Damang salamat sa naton tagkontribuar balita JM Sumino, nakaupod naton sa Master Control, Engineer Rezano Barandino, ngan sangaran sa aton Acting Station Manager Hinaro Navalon. Ako niyo nakaupod, Charmaine Perito Balvas. Damang salamat and good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. O gusap gikan diri sa Philippine Information Agency Southern Leyte, kuyo gusap sa atong regional head sa PIA Rian Arinto. Kini si Bong Pedalino, magpasalamat sa inyong pagtanaw, pagpaminaw ning atong buntagong turong. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, 2 minutos na nakalabahin las 9 nga nangaran po hidbugos nga team and good morning Eastern Visayas. Ang ngaran nito naman ni Sem Ati Ruth Rivera Abunda kan Chef Tecudes nga sugadman na natin di super taking engineer kan Engineer Alcon Baldonido nga mga tigkontribuerhan balita DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan Ati Pen Ati Daisy Ati Sok makausap pa. Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.